Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang magnitude 5.2 na lindol ang gumambala sa Samar nitong lunes ng tanghali dakong 12:57 PM, ika-20 ng Nobyembre. May lalim itong 72 kilometro at matatagpuan ang epicenter sa 15 kilometrong timog silangan ng Calbiga, Samar. Tectonic ang pinagmula ng lindol. Ibig sabihin ay ang sanhi nito ay ang paggalaw ng aktibong fault malapit sa lugar. Naramdaman ng intensity 1 hanggang 5 sa mga karatig nitong lugar kung saan maaari pa ring makaranas ng aftershocks matapos ang lindol. Bago umuwi ng Pilipinas, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kumpiyansa itong maging technological hub ang bansa. Para sa detalye, narito ang ulat. Marami ang available na advanced na teknolohiya at mahuhusay ang mga nakababatang henerasyon sa Pilipinas. Ito ang naging basihan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagiging kumpiyansa niya na magiging technological hub ang bansa. Aniya dahil sa mga talentado at magaling na mga kabataan sa kasalukuyan, hindi na umano masyado mahihirapan na sanayin ang mga ito at kaagad na mangunguna ang bansa sa larangan ng teknolohiya. Marami rin umanong natutunan ang administrasyon sa pakikipagpulong nito sa mga technology industry practitioners sa APEC Summit 2023. Matatandaang nakipagkasundo ang Pangulo sa Astranis at Orbits para sa 2 satellites, gayon din sa Starlink, na parehong layon ay mapabilis ang internet sa bansa. Pagtitiyak naman ng Pangulo na nararapat na maayos na suriin at i-monitor ang mga bagong teknolohiya upang maiwasang magamit ito sa mga krimen. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ilalim ng PUV Modernization Program o PUVMP ay inilinaw ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na hindi sapilitan ang pagpapalit ng tradisyonal na jeep sa modern jeepney. Paliwanag ni Guadis, tutukuyin nito ang mga roadworthy na tradisyonal na jeep na maaring pumasada at ipapabilang sa programa. Dagdag pa niya, prioridad ng pamahalaan ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero kaya't isinusulong nito ang PUVMP. Matatanda ang ilang ulit ding ipinahayag ng ahensya na walang jeepney phase-out ang magaganap sa ilalim ng modernization program. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 7% ayon sa DOH. Samar niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. VP Sara, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Ilang ahensya ng gobyerno sinuportahan ang Philippine Startup Week 2023. 25 rebeldeng NPA sumuko sa Negros Occidental. Tim Cone itinanghal bilang Coach of the Year. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakikipagnegosasyon na ito sa mga bansang kabilang sa ASEAN para sa sariling Code of Conduct na kaugnay pa rin ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ang inisyatibong ito ay bunsod ng mabagal na negosasyon sa pagitan ng China at ASEAN. Kabilang sa mga negosasyong isinasagawa ng Pilipinas ay ang Vietnam at Malaysia. Na paglilinaw ng Pangulo ay ito ang prioridad niya ay mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na nagtitiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tunghayan ang ulat na ito. I believe I still have the trust of President Marcos Jr.
Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umuugong sa Kamara na planong pagpapa-impeach sa kanya. Kanya ding kinumpirma na alam na ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago pa siya umalis ng bansa. Matatandaang umingay ang usaping ito matapos isiwalat ni ACT Teacher Representative Franz Castro na may nag-uusap umano sa Kamara na planong pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach kaya naman binabantayan niya itong mabuti. Dagdag pa niya hindi naman dapat ito ikabahala dahil normal na ang ganito kung saan pinaniniwalaan niyang ang rason nito ay dahil ayaw nila sa kasalukuyang administrasyon. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, hindi umano ito seryoso dahil wala umanong formal na nagpa-file ng impeachment sa kasalukuyan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng Coastal Cleanup Drive ang Philippine Coast Guard o PCG Station Cavite kamakailan sa Corregidor Island kung saan nasa mahigit kumulang 250 sako ng basura ang nakolekta. Ang inisyatibong ito ng Marine Environmental Preservation ay sinuportahan din ng Philippine Navy, Corregidor Foundation Incorporated, BRP Boracay, PCG Auxiliary at Philippine Navy. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa, mas tumaas ng 7% ayon sa DOH. Samar niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. VP Sara, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Ilang ahensya ng gobyerno sinuportahan ang Philippine Startup Week 2023. 25 rebeldeng NPA sumuko sa Negros Occidental. Tim Cone itinanghal bilang Coach of the Year. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Upang maging ganap na mga tagapaglingkod ng bayan, opisyal nang nanumpa kahapon, ika-20 ng Nobyembre ang mga bagong halal na opisyal ng barangay sa ilang lungsod ng Metro Manila. Kabilang sa mga lungsod na naglunsad ng oath-taking ceremony ay ang Pasay at Maynila, kung saan ito ay dinaluhan ng mga kasalukuyang opisyales ng lungsod. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ang alkalde ng Pasay City na si Mayor Imelda Calixto Rubiano kung saan sinabi nito na mahalaga ang partisipasyon ng taong bayan sa matagumpay na pagpapatupad ng mga platapormang inihanda ng mga opisyal para sa barangay. Magugunitang idinaos ang barangay at sangguniang kabataan elections noong ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang katimugang bahagi ng Mindanao, agad namang nagpadala ng tulong ang DSWD. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Nagpadala ng tulong pinansyal at food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng lindol. Ang lindol ay may lakas na 6.8 magnitude kung saan niyanig dito ang katimugang bahagi ng Mindanao noong ika-17 ng Nobyembre. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, ipinag-utos ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan pinaigting nito ang pakikipag-ugnayan sa mga field office at mga lokal na pamahalaan para sa mabilis at matiwasay na pamamahagi ng mga food packs o FFPs sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Payag ng DSWD, ang tulong pinansyal ay makakatulong din sa mga apektadong residente at pamilya na maibili ang kanilang mga pangangailangan. Nasa 11 milyong piso ang halaga ng tulong ang naipamahagi ng DSWD sa mga biktima ng lindol. Patuloy naman din ang pag-aantabay ng departamento sa sitwasyon ng mga residente at pamilya sa lugar. Daniza Lopez, nag-uulat
para sa One Media Network. Matapos ang insidente ng pagkasawi ng college student na si Althea Vivian Mendoza sa St. Paul University, Tuguegarao, nangako ang kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Benhur Abalos ukol sa pagtutok sa investigasyon nito. Pahayag ni Abalos, personal niya itong tututukan upang matiyak na magkaroon ng hustisya sa panig ng biktima. Aniya, makikipag-ugnayan din siya sa mga guro ng campus upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nananawagan din ng kalihim ukol sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan upang mas mabilis na malalaman kung may kaguluhang magaganap sa loob nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa, mas tumaas ng 7% ayon sa DOH. Samar niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. VP Sara, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Ilang ahensya ng gobyerno sinuportahan ang Philippine Startup Week 2023. 25 rebeldeng NPA sumuko sa Negros Occidental. Tim Cone itinanghal bilang Coach of the Year. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.